Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang Mahigit 100 bilyong piso na ang nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga ghost project kontra baha, ayon yan mismo sa Finance Department. Apektado rin ito ang credit rating ng Pilipinas na isa sa mga batayan ng pamumuhunan sa bansa. Grabe na talaga ang korupsyon nangyayari ngayon Hindi mo na sila naawa. Kaya nga, parang halos hindi na umuunlad na ating bansa dahil sa mga korupsyon ito. Hindi mo na baga sila naawa sa kapwa Pilipino na mas mahirap sa kanila. Kailangan may gawin tayong aksyon. Nakakabahala na rin ang mga pangyayari ito sa ating bansa. Hindi lang milyon, kundi bilyon-bilyong piso na hukurakot nila. Sana, sapat na sana yun para sa pagpagawa ng hospital, paaralan, para sa taong bayan. Kurakot sila Sapat na rin sana ang mga perang ito sa mga kabataan na hirap sa gastusin upang makapag-aral. Dapat hindi kita mananahimik. Dapat tayo may gawin para managot yung mga politiko at kontraktor na yan. Sila mga kurakot. Grabe nakakabili ng mamahaling damit at pagkain. Samantalang tayo mahihirap, kailangan pa nating magtrabaho, makabili lang ng sapat na pangangailangan ng pamilya. Tapos, mayabang pa nilang ipakita sa social media ang kanilang marangyang buhay. Nagaling din naman sa tax na kung saan kinukurakot lang din ng kanilang mga magulang. Hindi man lang ba sila nahihiya na ang perang ginagasa sila ay galing sa kurakot na dapat sana ay nakalaan para sa taong bayan? Hindi rin sana nagkaroon ng baha kung ginamit ng tama ang kanilang bilyong-bilyong pera sa flood control o sa mga project. Ano ang naging gateway ninyo para sa magandang buhay? Naging DPWH kami. Paano kayo nakapasok sa DPWH? Bale, nakapasok kami dito. Nag-bid kami at ginamit namin ang opportunity at ganda lang po namin ang mga gawa namin project at nagtuloy-tuloy lang ito. Maliit na project? Maliit lang naman po. Hanggang sa lumaki na lumaki, hanggang sa nagtuloy-tuloy ang mga experience namin, hanggang sa malalaking mga proyekto na ang ginagawa namin. Anong nakuha ninyo sa DPWH? Di ba ang sabi ang daming bidding, mga gano'n? Ay, wala po. Sige, maraming salamat. Magandang hapon mga mahal kong mga kababayan. Nandito ako ngayon upang tingnan ang isa sa project ng gobyerno kung saan ito ay flood control. Ito ngayon ay ongoing pa lamang pero malapit ng matapos. Magandang umaga, mahal na Presidente. Ano po masasabi mo sa proyektong ito? Well, ang masasabi ko lang sa proyektong ito ay sobrang nakakagalit dahil napakalaki ng budget na inilaan ng gobyerno dito. Pero bakit ganito ang kinalabasan? Sobrang nakaka-disappoint. Yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat. Magandang gabi po. Pwede ka po bang ma-interview? Magandang gabi din po. Pwede po. Ano pong masasabi mo sa proyektong ito? Yang nakakalungkot lang po yung proyekto nila dahil po kami po ay umaasa na napakaganda po ng resulta sa aming bayan pero wala din naman po pala. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ano pong masasabi niyo sa project na ito? Nakakagalit syempre, di galaw ang mahal-mahal ng tax na binabayaran namin tas ganun-ganun lang. Sige po, maraming salamat po.
Magandang gabi po. Binubuksan na po natin ang pandinig ng Senado tungkol sa proyekto ng flood control na may kinalaman sa pamilya Vizcaya. Maraming salamat po. Layunin ng pagdinig na ito na alamin kung may katiwalian sa mga kontratang nakuha ng pamilyang Vizcaya mula sa DWH. Ginang Vizcaya, totoo bang pag-may-ari ninyo ang siyam na kumpanya na nakakuha ng mga proyekto ng gobyerno? Opo, Senador. Ngunit hindi po lahat ay aktibo. Ang iba pong kumpanya ay pagmamay-ari lamang ng aming mga kamag-anak. Pero ayon sa ulat, madalas kayong nanalo sa bidding. Paano po nangyari yun? Legal po lahat ng aming mga kumpanya. Kung legal ang lahat, bakit po napakarami niyong kontrata at mamahaling sasakyan? Ang ilan po dito ay service vehicles lamang ng aming kumpanya. Hindi po lahat ay personal naming gamit. Ngunit tayo sa audit report, may mga kumpanya kayong walang sapat na dokumento at kulang sa tax records. Ano masasabi niyo rito? Nais po naming linawin ang lahat at handa po kaming magsumite ng mga papeles. Ginoong Vizcaya, kayo po ba ay konektado sa mga kumpanya ito? Tumutulong lang po ako sa operasyon, Senator. Wala po akong posisyon sa mga kumpanya. Ngunit may mga call-in card kayo bilang representative ng kumpanyang ito. Paano po iyon? Ginagamit lang po yun noon bilang tulong sa negosyo. Pero hindi po ako opisyal na empleyado. Salamat sa iyong pagsagot. Ang komiting ito ay patuloy na investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Dapat ang pera ng bayan ay gagamitin sa tama at tapat. Ang proyekto ng gobyerno ay para sa tao, hindi para sa ilan lamang. Naunawaan po namin at handa po kaming makipagtulungan sa Senado. Sa puntong ito, itigil muna natin ang pagdinig. Maraming salamat. Nagtapos ang pagdating ng Senado tungkol sa Vizcaya family, ngunit nagpatuloy ang investigasyon. Nais ng mga senador na masiguro na ang pondo ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto. Magandang umaga po. Binubuksan na ng Senado ang Blue Hearing Committee tungkol sa issue ng korupsyon ng Development of Infrastructure. Maraming salamat. Narito tayo upang alamin kung saan napupunta ang mga perang nakalaan para sa proyekto ng pangkalsada. Hindi natin papayagan ng korupsyon sa gobyerno. Ang pera ng taong bayan ay dapat gamitin sa tama. Hindi dapat ito napupunta sa bulsa ng iilan. Tawagin ang unang saksi, Ginang Palermo. Magandang umaga po mga senador. Ako po ay dating accountant sa Department of Infrastructure at napansin ko po na may malaking halaga ng pera na inililipat sa mga peking kumpanya at ang mga dokumento ay pirmado ni Ginang Caro. Sigurado ka ba ang peking kumpanya iyon? Opo, senador. Wala po silang opisina o mga empleyado. Sinubukan ko pong magsumbong sa boss nila pero sinabihan ako ng boss nila na manahimik na lang ako kung ayaw ko mawalan ng trabaho. Napakatapang mo, Ginang Palermo. Maraming salamat sa iyong katapatan. Tinatawagan po ang akusado, si Ginang Caro. Ginang Caro, ikaw ay naakasuhan ng pagpirma sa mga peking proyekto. Ano ang masasabi mo? Ginoong Tagapangulo, hindi po totoo ang mga paratang na iyan. Matagal na po ako sa gobyerno at kailanman na hindi ako nagnakaw sa bayan. Kung gayon, bakit may porma mo sa mga dokumentong ito? Ako po ay sumunod lamang sa mga utos na nakakataas, Senator. Sino ang nag-uutos sa iyo? Hindi dahil natakot para magdakaw sa kaban ng bayan, Ginang Caro. May ulat kami mula sa Komisyon ng ADOD. 50 milyong piso ang inilaan para sa mga kalsada, ngunit 10 milyon lamang ang ginamit. Natitirang pera ay napunta sa mga peking kumpanya. Habang naghihirap ang mga mamamayan sa lubak-lubak na kalsada, may mga opisyal na yumayaman dahil sa korupsyon. Pasensya na po mga senador. Ako po ay napilitan lamang. Hindi ko po alam ang gagawin. Ang katotohanan na hindi may tatago. Kailangan managot ang may mga kasalanan. Ang korupsyon ay sumisira ang tiwala ng taong bayan. Ang committee ito ay magpapatuloy sa investigasyon hanggang maparusahan ng lahat ng may sangkot. Maraming salamat mga senador. Ang gusto ko lamang ay magkaroon ng malinis at tapat na pamahalaan.
Sa lahat ng lingkod bayan, tandaan ninyo, maglingkod ng may katapatan. Ang pera ng bayan ay para sa bayan. Kadiri ang korupsyon, lahat ng kurakot, managot. Diskaya, ikulong, ikulong, ikulong. Buhay na bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan. Ima flirt. One. 1 and 2, 3. Ako na daw. Mamaya, pre! Bilis eh! Ang ilan sa mga proyekto. Magandang umaga po. Gabi! Pula't dilaw, tunay na Ang siyam? yun! Opo, Senator. Dalawa daw muna, dyan muna kayo eh. Joke lang. Good morning, Kiko. Magandang umaga po mga... Ayan, yan na. Ginoong tagapangulo. Hindi. Kadiri ang korupsyon, lahat ng kurakot. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan.